nahihirapan kang mag-heal, mag-cut off ng mga taong alam mong hindi na healthy para sa'yo, at gusto mo lang mag-grow? This is for you! Long time no yapper! Matagal akong nawala kasi kailangan ko munang ayusin yung sarili ko. Sa totoo lang, ako yung nag-cut off ng ilang tao sa buhay ko. Hindi dahil perfecto ako, kundi dahil na-realize kong hindi na healthy para sa peace ko yung mga relasyon na yon. Hindi naging madali, na-guilty ako, nag-overthink ako. May mga pagkakataon pang gusto kong bawiin yung desisyon ko. Pero habang tumatagal, mas lalo kong na-realize na minsan, ang pag-let go ay hindi para saktan ang ibang tao, kundi para iligtas din ang sarili mo. Lesson 1, stop taking everything personally. Hindi lahat ng opinyon ng tao tungkol sa'yo ay kailangan mong dibdibin. Hindi lahat ng issue kailangan mong sagutin. Minsan, ang pinakamagandang response ay katahimikan. Lesson 2, stop reopening closed doors. Kung pinili mo nang mag-cut off, tigilan mo na rin bantayan yung buhay nila. Huwag mo nang i-stalk, huwag mo nang hintayin yung apology o closure. Hindi lahat ng tanong may sagot. At hindi lahat ng closure manggagaling sa ibang tao. Minsan, nanggagaling siya sa desisyon mong hindi na lumingon. Lesson 3, build yourself instead. Imbis na ubusin ko yung oras ko kakaisip sa buhay ng ibang tao, nagsimula akong mag-focus sa sarili ko. Nag-workout ako, naglalakad, nagda-drawing, nagbabasa, nagpe-pray. Hindi mo kailangan baguhin lahat sa isang araw. Simulan mo lang sa isang maliit na habit. Lesson 4, protect your environment. Natutunan kong umiwas sa mga taong pilit binabalikan ang past. Yung tipong, alam mo ba yung ginawa nila? Or, alam mo ba yung sinabi nila? The fuck? I'm just kidding. Kung gusto kong mag-heal, bakit ko hahayaang bumalik yung mga bagay na pinili ko nang iwan? Lesson 5, stop comparing. Huwag kang mainggit. Lahat tayo may kanya-kanyang timeline, responsibilities, at laban. Minsan, mas kabisado pa natin yung buhay ng ibang tao kaysa sa sarili nating goals. Sayang yung energy! Ending, iba-iba pa rin tayo ng paraan ng pag-heal. Sa akin, may panahon na nagpo-post ako, nag-share post ako. May panahon din na pinili ko na lang manahimik. Hindi dahil yun ang tamang paraan, kundi dahil yun ang kailangan ko ng mga panahong yun. Pero habang tumatagal, may isang bagay akong na-realize. Darating yung araw na hindi na magiging mahalaga kung sino ang tama, kung sino ang nagkulang, o kung naintindihan ba ng ibang tao yung desisyon mo. Ang magiging mahalaga na lang ay kung paano mo pinili alagaan ang sarili mo habang nagpapatuloy ang buhay. Kaya, imbis na ubusin mo ang oras mo sa mga bagay na hindi mo nakontrolado, ilaan mo ito sa mga bagay na makakatulong sa paglago mo. Alagaan mo ang isip mo, ang katawan mo, at ang relasyon mo kay God. Kasi sa dulo ng lahat, ang pinakamahalagang taong kailangan mong hindi pabayaan ay ang sarili mo.